Pag nakita niyo ang Pulburon movie, ano ang gagawin niyo? Sinasabi ng PIDEA, ito daw po ay fake at ito ay AI. Hello! Magandang araw sa lahat ng mga palangga, Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya dapat ang mga pasabog ko ay talagang kumakabog sa banga. Naku, exciting part na tayo mga palangging. Pag nakita nyo ba ang pulburon, ano ang gagawin ninyo? Alright, ito mga hitad. So mga palangga, ngayong araw na ito, balikan muna natin itong pinakita ko. Actually, yung pinakabongga na pinakita kong information sa inyo, itong dalawang PIDEA reports, di ba? Ito yon. Okay? Ito yung dalawang PIDEA report ng pre-operation report at yung pre-op at saka yung authority to operate. But eto na-miss nyo to. Okay? Pero pinakita ko rin naman to itong dated March 10 of 2012 which is yung memorandum. Ayan yung memorandum. Balikan natin to. Di ba mainit na ito, maugong na itong bonggang-bongga na sinasabi ng PIDEA, ito daw po ay fake at ito ay AI. So nagpasalamat nga tayo sa Daily Tribune na pinost nila, pero ilang oras lang ba yun, ay tinawagan sila ng Tutang Ginemes na gobyerno ni Kuting Jr. sa pamamagitan ni Cesar Chavez ng Presidential Communications. Pina-take down, diniktahan ang Daily Tribune. Kaya alam nyo na yung ganon. So, palangga, balik tayo dito sa March 10 of 2012 kasi ngayon, i-reveal na natin kung sino yung artista. And also, yung mga palangga nating mga magagaling ay nakahanap ng article o ng video from TV Patrol in 2011 na itong artistang ito ay nasangkot siya sa pambubugbog ng kanyang mga kasambahay. Nung una kasi sabi ko mga palaga, ayaw ko sana siyang pangalanan. Ayaw muna siya idamay kasi sabi ko hindi naman siya politiko, wala naman siya ninanakaw sa bayan, sa halip na sira yung kanyang buhay. Pero kasi may mga bagay na kailangang pangalanan kasi hinihingi ng pagkakataon at hindi natin pwedeng ikubli sa ngalan ng katotohanan. Sa ngalan ng katotohanan ng fairness and transparency sa ating bayan. Basahin natin ulit ito ng bonggang-bongga. Okay, for Director, IIS, Intelligence and Investigation Service. Okay, from Investigation Division. Ano yung subject? Reported nefarious activities of Miss Soriano. Okay, gano'n lang pangalan natin. You know what I mean. Okay, AKA Maria. And Bongbong Marcos at Bonget. Okay, si Terry. Kaya nga itong Terry. Okay, March 10, 2012. I'm sorry, kailangan natin siya pangalanan sa ngalan ng katotohanan na malaman ng Pilipino. Dahil ito po ay usapin ng 115 million Filipino na meron tayong isang presidente ngayon na isang bangag. March 10, 2012, this has reference to the reported nefarious activities of Miss Soriano, aka Maria, or anak ni Jan Marcia, wala na eh, tinodo na natin. Unit 46, Rizal Tower Building, Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City, and Bongbong Marcos at Bonget with an unknown address. Number 2, ito. A confidential informant personally appeared before this office and reported the above-named showbiz and political personalities together with some unidentified male and female companions who were allegedly seen inhaling powdery substance suspected to be illegal pulburon inside the above-cited condominium unit. Recommend approval of the attached pre-operation report or authority to operate on the casing and surveillance to verify the veracity of this report for their possible apprehension if warranted. So may perma. So ito yung March 10. So kaya nga yung PIDEA at yung mga dugyot nila, ito daw sinasabi ay AI, ay fake news. Mamaya dadako tayo sa pinaka-exciting part, darling. So dun sa pre-op na pinakita ko sa inyo, meron lang doong address na hindi nag-match. At ito yung ginagamit nila. Yung sa pre-op na to, ito na yung binabasa ko mga hitad. Okay, pre-op na yan. Okay? Ang sabi dito, walang control number, di ba? Dated March 11, the next day na ito. Yung binasa ko kanina, yung memorandum was March 10. Ang sabi dito, Unit Office Intelligence and Investigation Service, name of target. Ayun na nga, pinangalan na natin yung target.
and some unidentified male and female cohort. Okay, specific area of operation, NCR, Makati City. Anong sabi dito? Summary of information. Dito ito yung mga nilulusot ng mga dugyot ni Kuting ng which daw ba talaga? 4C or 46C ang address. A confidential informant personally appeared before this office and reported that a group of showbiz and politically affluent personalities are frequently using illegal pulburon inside. Pasensya na, kailangan natin baguhin minsan yung mga terminology ha. Illegal pulburon inside Unit 4C Rizal Tower Building, Rockwell. Siyempre, ito yung palusot nila. Ay, sinungaling ka, Maharlika, ano ba talaga? 46C o 4C? I believe ito ay an honest mistake. Okay? Yung typographical error. Nangyayari yan. Kasi tao lang ang nag-type nito, hindi AI. Kasi kung AI ito at talagang intention to make a fake document para sirain si Kuting, my God, hindi nagkaroon sana ng human error or typographical error. So, pinerfect na sana natin kung AI, right? So, bago tayo tumuloy sa pinaka-exciting part, mga kababayan, dun ko muna linawin yung address na sinasabi ay fake daw. Fake yan, Maharlika, kasi iba-ibang address. May papanood ko sa yung video back in 2011. This video, magko-confirm sa inyo, matalas lang kasi talaga mata ko eh. Kahit malabo, matalas din ang mata ko paminsan-minsan. Here, darling, listen to this. Ng mga opisyal ng barangay ang actress na si Maricel Soriano para harapin ang reklamong pang-aabuso na isinampa ng kanyang dalawang kasambahay. Nagpapatrol, Zian Ambrosio. Iminwesta ng dalawang biktimang sina May Cachuela, 22 anyos, at Camille Acojedo, 18 taong gulang, kung paano umano sila tinadyakan, sinaktan, at pinantaang babarili ng kanilang among aktres na si Maricel Soriano noong June 29 sa isang condo unit sa Rockwell, Makati. Papatayin ko kayo. Yun, mura na siya ng Take mura. note, Papatayin Rockwell. ko kayo, dito kayo mamamatay, sabi niya. Ayon sa kanila, nakikita ng anak ni Maricel na si Chen kung paano sila tratuhin ng aktres. Pentrimetida ka, mga ganun po siya. Mga wampas lupang katulong lang kayo, sabi ko sa amin. Ang anak ng aktres sumano ang nagbigay ng permiso na makalaya na sila. Galing sa palace sina May at Camille. Actually, mga palangga, puputulin ko na to. Hindi naman kasi relevant yung tungkol sa pagbugbog sa mga kasambahay. Ang relevant po dito sa report na to, na-i-flash sa report yung address ni Terry. Here we go. Kaya dito, mga palangga, na-i-flash yung kanyang address. We have to be very careful. Alam nyo na. 46C. Yan po yung address na pinakita dyan sa TV Patrol. 46C Rizal Building. Exactly match here. Dun sa mga gustong panoorin itong buo na ito, hanapin nyo na, dyan lang yan sa TV Patrol, sa TikTok nagkalat yan. So meaning, ang tamang address dito, itong nasa memorandum. Ibig sabihin, nasa memorandum yung tamang address, yung kinabukasan, nakulangan lang siya ng 6. So it's typographical error. It's a human error. Kasi, ang involved dito, si Terry. Isa siya nakasama ni Kuting na kung saan nakitaan ng white powdery substance na sinisinghot nila. So mga palangga, since ang subject dito, ang target nung March 10 of 2012, the same person yung pinarinig ko sa inyo sa balita, tapos yung address ay flash mismo ng TV Patrol. Alam ng TV Patrol yan. Huwag niyong burahin yung ano na yan. Huwag niyong burahin yung balita na yan. Pero ipopost ulit natin, i-share natin sa Maharlika Network at saka sa Boljakan natin. Lahat po itong mga dokumento na, mga susunod natin dokumento, ipapakita ko to. Ipopost ko doon para meron kayong kopya. Alright? So meaning, itong Unit 46C, okay? 46C ay match sa subject at match dito sa balita ng TV Patrol in 2011. And the fact ito naman, 2011 nangyari yun, yung pagbububog. Ito naman, March 10 of 2012, nakalagay dito. So, klaro tayo dyan. Klaro recto tayo dyan. Okay? So, kaya kung nagkamali man, dun sa pre-operation report, again, it's a human error. Nangyayari yan. Kaya kung titignan natin yung sinasabi ng PDEA na AI ito, sabi ko nga, kung gagawa ka lang naman ng kasinungalingan para sirain mo yung tao, ipi-perfect mo na, 'di ba, kung AI. But again, na-prove natin today sa inyo na nag-match ang address ni Terry at dito sa PDEA kasi si Terry ay isa siya sa target at siya nga ang nangunguna na kasama ni Kuting.
magbukas na kayo ng inyong mga isipan. Doon sa mga gusto ng kopya, pumuntahan nyo lang ang aking Facebook page at ipapakita natin doon sa Buljakan. This is not an easy battle. But with you, with your bunganga, with your nganga bells, with your help, with your love for your country, sa ikinabukasan nyo mga anak, I think people will win. We will win in this fight. This is your fair lady, Maharlika. Thank you po.